I want to talk about the power of imagination. Sabi niyo, imagination. Ayan. So, it's a three-part series ho. Pero, yung part 1 lang ho, na merong kaunti from part 2 and part 3 na inihalo ko. Okay? So, we can have a glimpse of what this topic is all about. Now, my chosen text, click. Pasensya na, wala akong monitor eh. Hindi ko makita. Ayan. Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Sa ibang translation, so he becomes. Kung paano mag-isip ang tao, hindi sa isip, kundi sa puso, kasi ganun siya. O siya ay magiging ganon. Now, meron hong kasabihan na lahat ng nilikha, yung nakikita nyo ngayong mga bagay na nilikha, na imbento, lahat ito ay nilikha ng dalawang beses. Una, sa isip or sa imagination ng tao. Pangalawa, doon sa aktual na pagkakalikha. Halimbawa ho, ang magkapatid na Wright, okay, the Wright brothers, sila ay nag-imagine na ang tao ay makakalipad, biyahe sa himpapawid isang araw. At dahil sa imagination nila, they explored the possibility. At dahil dito, nalikha ang eroplano and the principles of flight, aerodynamics, and other laws related to it was established. So ngayon ho, yung mukhang dating imposible, napaka-normal na lang at patuloy na nagkakaroon ng progreso yung unang naimbento at na-imagine nung magkapatid na ang tao'y makabiyahe sa himpapawid. Ang isa rin ho na gusto kong halimbawa ay si William Graham Bell nung nung 1876 na inimagine niya ang tao pwedeng mag-usap kahit malayo. At dahil dito, naimbento ang telepono and the groundwork for mobile telecommunication was established. Nung unang panahon, ito ay imposible, hindi kayang arukin ng isip. Pero merong nag-imagine na ito ba'y pwede at posible. Ngayon ho, hindi na tayo masyadong namamangha. Sa telepono, now people can talk wirelessly, real time. Noon, boses lang. Ngayon, nakikita na kayo. Okay? Ito ay nagmula sa imagination ng isang tao. Okay? Nilikha una sa isip, doon niya inaral, doon niya inimbento, din niya kinonceptualize, then eventually, ito ay nalikha. Alam nyo, ganun din ho ang pagkakalikha ng tao sa Diyos. Ng Diyos sa tao. In Psalms 103, verse 14, sabing ganon, for He knows our frame, He remember that we are dust. Now, interestingly ho, yung salitang frame, okay, basahin ko muna sa ibang translation. Click. He knows how we are formed. Alam ng Diyos paano niya tayo nilikha. Interestingly ho, yung salitang frame, nanggaling sa Hebrew word click, yetzer, figuratively, sa conception, ito ay inilihi una in the fragment of imagination. So, bagamat gawa daw tayo nagsimula sa alabok, pero inimagine ng Lord, yung alabok na yon, lilikha siya ng isang nilalang na magtataglay ng kanyang wangis. And God breathed His breath, and man became a living soul. So, nang ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, isa ho sa inilagay sa ating sistema is the power of imagination. We can create what we can imagine. At dahil dito, our imagination actually becomes our frame. Ito ang gulugod, ito ang dahilan talaga kung bakit tayo ay nakakatayo na kalaban sa buhay. May mga taong malakas, pero pag ang taong yon, ang nakikita niya, natatanaw niya sa buhay, imposible, walang pag-asa,
kahit malakas ang tao na yon, manlulupaypay, manghihina, at hindi ito makakausad. Pero ang isang tao na hindi naman ganon katalento, kalakas, but he can imagine the possibility, ito yung mga lumalaban pa sa buhay. So our imagination is actually the spine, the frame of our existence. It is the doorway for our creativity. Ito ang nagbubukas ng pinto para lumabas yung totoong galing at husay na pwede mo pang malikha sa iyong buhay. Click. Kaya nga sabi doon sa text natin, again, as a man thinks, not in the mind, but in the heart, he becomes. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ba mga pinag-iisip mo? Ano bang lumilipad dyan sa iyong mga imahinasyon? So imagination is what activates creativity or creative power within us. Para tong spiritual womb, doon muna ito niluluto, doon muna ito ipinaglilihi, then eventually, kapag nag-consolidate, nag-synchronize yung buo mong pagkatao, ibinuhos mo doon sa iyong pangitain, then one day, kahit ikaw magugulat, na ilikha mo yung minsang ipinangarap mo lang. Sabihin nyo, imagination. In Genesis chapter 11 ho, ito yung kasaysayan na ang tao dumami, pero nagtipon-tipon sila sa isang lugar in the plain of Babylon. At sabi ho ng Bible, ang grupo ng tao na to ay nangarap. Basahin ho natin sa verse 5 to 6. Yan. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men build. And the Lord said, behold, the people is one, and they shall all have one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained. Nothing can stop them, which they have imagined to do. Ang nakakamanghaw sa kwentong ito, kahit to ang Diyos umamin. Ang Diyos nagkomentaryo, kahit walang mga pananampalataya ang taong to, actually mga rebelde eh. Pero sabi ng Bible, through their consolidated corporate imagination, wala silang plaplanuhin na hindi mapangyayari. Ang mali lang ho sa imagination nila, na sinisimulan lang nilang itayo, mali. Gusto nilang abutin ang langit sa paraan nila. Kaya, bagamat wala daw pwedeng pumigil, pero ang Diyos pwede silang pigilan. Because it will parang oppose the plan of God na ang tanging paraan, ang tao'y iligtas at makaparoon sa kanyang kaharian ay sa pamagitan ng kanyang anak. Pag pinahintulot ng Diyos yan, although they can only reach the first heaven, the sky, pero mapapahama kasi ang buong tao. Kaya God confused their language in His mercy, at sa gayon, God can execute His will by His wisdom that man can only be saved through the atoning sacrifice of the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. Amen. Pero ang Diyos ang nagsabi, walang inimagine nila ang pwedeng pumigil na ipangyari ito. Okay? Now, sadly ho, even mga Christian, hindi nila naintindihan yung power of imagination. At dahil dito, hindi ito masyadong na-utilize, hindi ito nagagamit, at dahil dito, hindi ito napapakinabangan. Okay? They are wasting the power of the sanctified imagination. But you know, imagination is so powerful. Okay? You can imagine something, and possibility is you can actually accomplish or get to that goal or vision you imagine. Marami hong mananampalataya, nagpe-pray sila ng kagalingan. Alam niyo ba't hindi gumagaling? Marami nagpe-pray, gustong sumagana, hindi sumasagana. Nagpe-pray sila, bigyan sila ng breakthrough ng God, hindi sila makapag-breakthrough.
Bakit? Kadalasan po, sila ang kumukontra nung kanilang pananampalataya. They cancel their faith by imagining the opposite. Bakit to marami nahihirapan mag-tithes? Inilarawan na nga ng God eh. Pag nag-tithes kayo, bubuksan ko ang langit, ibubuhos ko ang pagpapala na walang sapat pagkalagyan. Pero pag offering time, iba nang na-imagine ng tao. Nako, mawawala yung pang-tuition ng anak ko. Hindi ko mababayaran yung ganito, ganyan. Drenowing na nga ng God ang mangyayari eh. Instead na our heart agrees, wow, pag nag-tithes ako, bubukas ang langit, damo-damong pagpapala. O hindi na. Naintindihan ho natin. Sabihin nyo, imagination. And in many cases, okay, we actually contradict and negate our own prayers and dilute our faith because of imagining the opposite nung pinangako ng Diyos na mangyayari kung sumunod lang tayo. Now, here's the thing ho. Ang pananampalataya kasi, hindi natin nakikita. Paano nyo susukatin ang pananampalataya? Tama? We can say we have faith. How do we know we can have faith? Isa ho sa patayan, sukatan, or palatandaan ng inyong pananampalataya is how you imagine. Sabihin nyo, imagine. Halimbawa ho, sino niniwala ang Diyos nagpapagaling? Taas ang kamay. Halos lahat ng Kristiyano. Di ba? Mamaya, yung nag-aayos ng katawan, minaka pa. Naku, bukol. Ano imagine? Cancer ata ito. Naku, parang ganito yung nagsimula yung sa pinsang ko, minakapang bukol, cancer, 3 buwan, namatay. Ako na ata ang susunod. Kasi nasa lahi namin. Naku, pag namatay ako, bata pa asawa ko, mag-aasawa yun ng bago. Yung mapapangasawa niya, aalipinin yung mga anak ko. Kawawa ang mga anak ko. Umiiyak na. Nagagalit. Walang yaka, Pedro, taksil ka. Wala ngang nangyayaring gano'n. Pero naghihirap na ang loob, nabibigatan na ang isip, sino nagpahirap sa kanya? Yung imagination. And we can see the same scenario sa mga Israelita nung panahon ni Moses, yung ayan na yung promised land. Okay? So, ang sabi ni Moses, sige, tiktikan nyo yung lupang pinangako ng Diyos sa atin. So, nagpadala ng 10. Ang nakita nung 8, mga higante. Sabi nila, nako, para tayong mga tipaklong. Naging tipaklong ba sila? Hindi. Imagination nila yon kumpara sa mga higante, para silang tipaklong. So, dahil 8 versus 2, di mas maingay yung marami. Kinuwento ngayon nila sa mga, nako, hindi natin kaya yon. Ang lalaki doon, tao doon. Para tayo mga tipaklong. Dahil yun ang inilarawan, yun ang naging imagination ng mga tao. Numbers chapter 14. Click. That night, all the people of the community raised their voices and wept aloud. And all the Israelites grumbled against Moses. And Aaron and the whole assembly said to them, if only we have died in Egypt or in this desert. Verse 3, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and our children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Dahil yung inilarawan ng 8, yun ang inimagine ng mga Israelita, unang gabi, hindi na sila makatulog. Nag-iiyakan na sila at naging suicidal. Sana namatay na lang tayo sa Egypt o sa disyerto. Di ba ganun ang tao? Pag wala na makitang pag-asa, para matapos na ang problema, nagpapatibakal. Thinking that will end. Kasi wala na nga makita eh. All their imagination, pahirap. Sunod-sunod na pahirap. I better end my life. Ganon. Sana namatay na lang tayo sa Egypt o sa disyerto. Now, here's the worst part. Sinisi nila ang Diyos.
Bakit dinala tayo ng Diyos? Tanong, inalaw ba ng Lord yun para pahirapan sila? Para maging mabigat ang buhay? Tapos tinorture pa nila yung sarili nila. Diyos ko, re-rape nilang ating mga asawa. Gagawin nilang katulong ang ating mga anak. Sino nagtotorture sa kanila? Ang Diyos? No, yung imagination nila. Yung drawing nila dahil doon sa kinuwento nung 8. They begin to suffer. Yung ba ang plano ng Diyos? Nangyari ba yon? No. They suffered because of their imagination. Naintindihan ho natin. At dahil sa imagine nila, nag-react sila. Gabi na, wala yung anak. Diyos ko, baka naisa kayo sa puting van. Baka kinuha ni mga kidney noon at balong-balunan. Yung pala, baka naman na-traffic lang. At naglobat yung telepono kaya hindi mo matawagan. O yung pala, baka naimbita ng kaibigan, umattend ng prayer meeting, Bible study. Pero mas madaling mag-imagine sa atin ng pangit kaysa sa maganda. Sinasabi natin medyos, but we entertain the possibilities of evil than good. On the other hand, yan, si Caleb at si Joshua na tinawag ng Diyos, iba ang espiritu, iba ang nakikita. Click. 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 Yan. So Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those, kasama sila nag-explore, yung nakita ng 8, nakita rin nila. Tama? And said to the entire assembly of Israelites, the land we passed through and explored, it's exceedingly good. Hindi nga nila napansin yung hiyante eh. Nakita nila, ang ganda ng lugar. Totoo ang Diyos. Makatwiran ng Diyos, ang galing ni Lord. Verse 8, if the Lord is pleased with us, He will lead us to that land, a land of flowing with milk and honey. Kita nyo, ang tingin niya, God will give it to us. Si Joshua and Caleb, ang nakita nila, yung sang-ayon sa sinabi ng Lord bago sila itakas sa Egypt. Okay? It's a good land with flowing milk and honey. Yung katagang verse 8, if only the Lord is pleased with us. Kung matutuwa ang Diyos sa atin, ihatid niya tayo dun. Sa lahat ng sinabi niya, mararating natin yun eh. Kung matutuwa siya. Tanong, paano ba napapatuwa ang Diyos? Paano natin napapatuwa ang Diyos? Wait. Without faith, hindi sinabing it's hard. It's impossible to please God. What pleases God is faith. Pag sinabi niya, tapos na ang usapan, may sinabi na ang Diyos. Hintayin natin mangyari, yun na mangyayari, God is pleased with that. Pero yung sinabi ng Diyos, if you give your first fruit, honor the Lord with your first fruit, I will cause your vats to overflow. Yung ba nai-imagine nyo? Mag-overflow ang blessing? Or, nakong laki nun. Ang laking budget na mawawala yun. Kita nyo? Dahil doon hindi ka susunod. Dahil hindi ka sumunod, you don't expect the blessing of first fruit. Tanong, ang Diyos ba nagdala sa'yo doon? Ikaw. Hindi ka sumunod eh. Ba't hindi ka nakasunod? Kasi inimagine mo, baliktad doon sa sinabi niya, itong gagawin niya pag sumunod ka. Amen. Sino nakakasabay? Verse 9, only do not rebel against the Lord. Ang rebel, hindi ibig sabihin hahamunin mo Diyos. Ibig sabihin, maikipag-explain ka doon sa sinabi niya. Sinabi na nga ng Lord eh. Mga tuwirang ka pa. Parang mga anak. Sinabi mong gano'n.
nangangatwiran. Tama? So we call that already a rebellion. Do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone. Mga higante yan. Pero yun lang yun. Parang si David, di ba? Sabi niya kay Goliath, higante lang yan. Ako maliit, pero may pangako ako ng Diyos. Anong pinandahilan ni David? Bakit niya hinarap si Goliath? Yaan support. Ako tuli. Ano ibig sabihin ng tuli? It's a covenant sign. So higante lang yan, pero ako kasama ko ang Lord. Kaya ko yan. Iba siya mag-imagine. Okay? So sabi ni Joshua and Caleb, okay, walang proteksyon ng Diyos sa kanila. Tayo protektado ni Lord. Okay? Now, gustong-gusto ko yung click. Huwag tayong matatakot. Isa-isa lang. Yung God's Word Translation. Okay? Yung mga higante na yon, mga pandesal natin. Gagawin nating agahan. Click. Ayan. Ito almusal or tanghalian. We will have them for lunch. Kita mo, tumanaw yung taong may pananampalataya. Ibang imagination. Namamangha tayo sa church natin ngayon. Lahat yung imagination ni Bishop. Yung mga kumukontra, hindi nila makita yung ini-imagine ng Bishop natin. Meron tayong 2 hektarya. O, anong sagot ng ibang tao? Naku, mahal yun. Paano natin babayaran? Ngayon, meron na. Next vision. Nakikita ko. 5,000 seating capacity, may helipad. Sana naman tayo kukuha ang pera. Kita nyo, iba sila. Kaya nga, ang ginawa ni Bishop, ginawa na ng Bishop presentation, may perspective doon, para makita nyo yung sarili nyo. Yung possibility, nung ini-imagine niya. Pero, it was birthed by faith. Saan tayo kukuha ng pera? Bahala si Lord. Hindi ko na problema yun. In the end, sino may na-accomplish? Yung may pananampalataya. Paano nakita yung pananampalataya? The way he imagined. Tanungin katabi mo, ano ba mga imagination mo kasi? Okay. Verse 24, click. But because, ayan, nagsalita na si Lord. But because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, of course, kasama si Joshua dyan, I will bring him into the land he went to, and his children will inherit it. Sa CEB translation, click. Yan. Yung different spirit, he has faith. Ibig sabihin yung walang tiwala. Nagduda sa akin. Pero tong si Caleb, si Joshua, iba spirito. Sa ibang translation, mga may pananampalataya. Okay? And here's the thing, mga magulang. Yung vision nyo, mga magulang, taas ang kamay ng mga magulang. Yung vision nyo, yung imagination nyo, eventually, anak nyo magmamana. Tingnan nyo magsalita mga magulang na merong pangitain. Sige anak. Nine, ganda ng Amerika, pupunta tayo dyan. Sige anak. Pag-iipunan natin ngayon na. Mag-pray tayo sabay-sabay. Pero yung walang imagination, siguro nagdadrugs ka siguro, no? Ano mga pinagsasabi? Pupunta na Amerika. Huwag nyo kukontrahin ng mga anak. Hayaan nyo silang lumipad sa imagination nila. Kaya nga, ang sabi ng Lord, manampalataya ka rin tulad ng bata. Kasi sa bata, halos walang imposible. Anyway, sa part 2, part 3, I can explore that thought. So, ayan o. Kaya yung click. Yan. Kaya yung 8, sabi ng Bible, kasama nung kanilang mga pamilya,
hindi nakapasok ng promised land. Idinamay nung 8 yung buong pamilya nila, hindi sila nakatungtong sa promised land. Pero si Joshua, si Caleb, na ipamana sa anak yung kanilang pangitain. So the thing ho is, the exploits of our faith will affect both us and our children. Paano ka mangarap? Paano ka mag-imagine? Explain ko mamaya yan, okay? Will eventually affect you and your children. So ano ba yung imagination na pinag-uusapan natin dito? Click. 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 And okay. What is imagination? Click. Okay. Sa Old Testament po, in King James Version, ginamit ang salitang imagination 5 times. Ayan yung mga verse. 4 po doon pertains to the heart. Love. L-A-V. Love. Okay. Conception of the heart. Yung ipinapanganak sa puso. Kaya nga, as a man thinks in his heart. Okay. Click. In the New Testament, yung salitang imagination, ginamit 3 times. Also in King James Version, ayan yung mga talata, 2 ho doon, also refers to the heart. Cardiac. Diba? Cardiac arrest. Okay. Cardiac, heart. Simply means, ang imagination no, is something that takes place in the heart. Something that is being conceived in your heart. Okay. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, mapaniwala ng isip, pero kayang paniwalaan ng puso. Hindi alam kung paano mangyayari, pero yung puso, bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa niya. Kaya nga, ang faith is hearted. If you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang pananampalataya ho dito. Okay? At sabi ni Jesus, di ba, a good man out of the good treasure in his heart, nilalabas niya. At ang taong masama, mula sa mga masamang nasa loob, yun ang inilalabas niya. Dating ho, lahat ng nasa labas natin, ang lumilikanong nasa loob. Kasi kahit ho, payapa ang paligid, pag warprik ka dito, lilika ka ng gulo eh. Mamaya pag-aawayin mo na yung sika, uy, sabi ni gito, gano'n. Kaya minsan mag-close, mamaya nag-aawa. Pero yung taong kahit magulo, pero yung may peace ka, mapagbabati mo eh. So lahat ho, nagsisimula dito. Kaya sabi sa Proverbs, diba, guard your heart above all because out of it comes the issues of life. Internal reality is what creates your external reality. Sa una, wala, pero kung anong loob mo, yun ang ilalabas. If you can imagine in your heart, you can create it. Okay? Amen. Kaya kita nyo yung click. Yan. So, yung heart natin, may pinangako ang Diyos, nanampalataya ang puso, hindi maipaliwanag ng isip, consistently, okay, our spirit assert the faith, eventually, pag napaniwala niya yung mind, okay, it start to create a picture, kaya imagination. Okay? Imagination. Kaya ang imagination no, is the bridge between the heart and the mind. Now, let me give you one example. Ano? In Mark chapter 5 ho, alam natin yung kwento ng babae na dinudugo for 12 years. Tama? At sabi ng Bible, dahil may pera siya dati, pero sa kamay ng mga doktor, naubos sa kanyang pera, lalo lang lumala yung kanyang kalagayan. Nabasa niyo yan o nabalitaan niyo lang? Nabasa natin, okay? And apparently, parang dahil wala na siyang pera, mukhang iniwan siya ng mga kaibigan, maging kamag-anak.
Bakit ko nasabi yun? Kasi walang tumutulong sa kanya. Ngayon, tong babaeng ito, nakabalita na merong Jesus na nagpapagaling. So, she tried her luck na ma-meet si Jesus, her last hope. Ang problema, dinidumog si Jesus ng tao. Dahil mahina siya, hindi siya makalakad, hindi siya makasiksik. Tingnan niyo yung talata. Click. She kept saying to herself, if only I can touch His cloth, I will be healed. Tatandaan natin, ang Bible on Old Testament lang. Tama? At walang akong maalala na meron sa Old Testament, pinangako ang Diyos, pag nahawakan mo ang damit ng propeta, gagaling ka. Para maging basehan ng kanyang pananampalataya. No, it's her imagination. Nakita niya ang sitwasyon, dumating si Jesus, yun ang pag-asa niya ng kagalingan. Ang problema, ang daming tao. Mahina siya, kaya kinaladkad niya yung sarili niya, pero ang imagination niya, sa mahirap kong kalagayan, kahit laylayan ng damit, mahawakan ko lang, gagaling ako. It's her imagination. Pero sa pananampalataya niya, sa Panginoong Jesus. Kaya sa dami ng humahawak sa kanya, kay Jesus, may naramdaman siya, may humawak sa akin. Sabi ng mga tao, Lord, lahat kami hinahawakan ka. Hindi, may kakaibang hipo ako naramdaman. So, alam ng babae, siya yung tinutukoy, Lord, ako po yung humipo sa. Sabi ko, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit mo, gagaling ako. Sabi ni Jesus, yes, naramdaman ko may kapangyarihang lumabas. Babae, pinagaling ka ng damit ko? No, ng iyong pananampalataya. Paano nakita yung pananampalataya ng babae? Look at her imagination. Mahawakan ko lang. Kaya ang imagination na pinag-uusapan natin dito, hindi guni-guni, hindi pantasya, hindi yung para bagang sumakay ka ng bus, sana may makita akong duffel bag na iwan ng pasahero. Pagtingin ko, may 1,000,000. Praise the Lord. Yun ang mga guni-guni. Okay? Yun ang mga pantasya. Ang pinag-uusapan nating imagination dito, makita mo yung sarili mo sa pinangako ng Diyos. May sinabi ang Lord, may pinangako ang Diyos. Paano mo nakikita ang sarili mo sa pangako? That's your imagination. Okay? Hindi natin pinag-uusapan dito yung fantasy. Okay? Katulad ng bata, ano? Di ba? Ganyan din ako eh. Gusto ko na ako si Aquaman. Kasi I love the sea world. Nung lumaki-laki ako, gusto ko maki-Superman. Yung nagdadrive ako, gusto ko ako si Magneto. Dahil nainis ako sa mga sasakyan ganun ng ganun. Gusto ko may power ako. Para ma-solve yung traffic. Ganun talaga ako mag-imagine. Then, nung nasa ministry na ako, okay, I miss my family in Isabela, may assignment ka sa Toronto, tapos pupunta ka ng Vancouver, that's 5 hours by plane na, hindi by car. By car is 5 days. Kaya ang na-imagine ko, sana ako si Jumper. Yung pala, sino nakapanood ng Jumper? Yung isang ganun yun, nandun na siya sa ibang lugar. Oh. Minsan ganun ko mag-imagine. Sana, no? Ganun kabilis magbiyahe. Minabasa ako doon sa book ni Brother Yun ba yun? The Miracle Man. Ganun pala sa China ngayon. Dahil may persecution, hindi nila alam kung sino yung tik-tik, isusumbong sila sa gobyerno. Hindi sila nag-a-announce saan ang service. Kakausapin ng Lord isa-isa, yung totoong mananampalataya. Magugulat na lang sila, magkikita-kita sila sa isang lugar na yun. Hindi nila alam ang speaker, kung sino. Bigla na lang, lalabas yung pastor. Magpipreach, mawawala, lilipat ng Lord yung pastor sa ibang lugar ulit. Di ba parang si Philip, nasa Samaria siya, mamaya nasa desert siya, mamaya nasa Azotus na siya. Hindi naman masama mag-imagine na gano'n, di ba? At least may Bible base. Pero imagination ko lang yan.
Na who knows? Okay. So, click. Click. So that was her inspired imagination. Nakatulog na ata yung clicker. Ayan. So imagination is the ability, akin lang to my personal definition. Ability to see what your natural eyes cannot perceive, neither your intellect can comprehend, hindi mapaliwanag ng isip, pero kayang yakapin ng puso. Kasi may pangako ang Diyos eh. Pagagalingin ka. Paano? Hindi ko alam. Parang anak kong bunso, baluktot ang paa nun eh. Dinala namin sa St. Luke's, ilang taon na sila? 21. So 21 years ago, 200,000 pa lang yon. Lalagyan ng bakal, tuturnilyo yun sa labas. Para ipihit yung buto, maging normal. Pag nag-i-imagine ako, masakit sa bata yun. May turnilyo. Tapos pag hindi naman namin ginawa ng paraan, lalaki yung anak kong, alam ko na mga Pilipino mahilig maghanap ng kapentasan, tapos gagawin katatawanan. Pilantod. So na-imagine ko, kawawa yung anak ko. So I start, nag-fasting ako 2 days, si Pastora 3 days. We soak ourselves in the Word of God and we imagine the possibility na gagaling yung anak natin. Kasi yung kinukontra ng mind ko kawawa yung anak mo, pilanto dyan, di mabubuhay na normal yan, malungkot yan, baka mag-suicide dyan. So I have to cast all these negative thoughts and start to imagine ourselves. Ang dami pangako ng Lord I am the Lord that heals. Until that faith grows and builds, pwede mangyari. Di pinag-pray namin. Boom! Di kuman. Yung mga buto. Di normal yung anak. Na libre na operasyon. Normal pa. Sabi mo, imagination. Okay. Hindi kayang arukin ng isip. Hindi nakikita ng natural eyes. Pero dahil may pinangako ang Diyos. So imagination, what enhance or birthed and enhanced imagination is the initial thought. Okay? So katulad niya, like ang nanonood ng horror, nag-iisa sa kabahay, biglang gumalaw yung pinto, may aswang, okay? May duwende, may multo. Okay? Then natatakot ka. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, you will be surrounded with angels, Psalms 91. No evil shall befall you, nor any harm will come near your house, because the Lord will send His angels to surround you. So kahit tag-iisa ka, may angel. May tumunog, may angel. Kaya nung part 2, when I teach sa part 2 nito, may mga nakakita talaga na, pang first timer. Dinalaw sila ng angel during worship time. Alam pa nga, 3. So ngayon, naging regular member. Kasi what you acknowledge, di ba? In all your ways, acknowledge Him. Amen? So imagination is seeing yourselves in the promises of God. Paano mo nakikita ang sarili mo sa kwento nung pinangako na ng Diyos? Amen. Wala kang pera ngayon. Anong imagination mo? Maglilimos ako. Hanapin ko sa mga Bombay. Or, hindi ko alam, Lord, paano mo gagawin to. Pero alam ko, may paraan ka. Kasi sabi mo, you will supply all our needs. Thank you, Lord. Then you start to see yourself in that promise. I will overflow with God's favor. I will be blessed. Ako na ang magbe-bless. Mababayaran ko mga utang. Hindi ko alam kung paano, pero mangyayari. Kaya napakapalad natin. Binigyan tayo ng bishop na ang lakas mag-imagine. Kaya nung Friday, Joey, papakita ko sa'yo. Pinakita yung grandiya. Wow, hahawi siya.
Sinasabi mo lang nun to, walang stock, 2 years maghihintay. Pero hindi hindi makapaghintay yung 2 years, kakasalita mo, kaka-imagine mo, meron na. At least meron tayong buhay na patotoo na nasa Singapore kami noon, ang uso pang cellphone noon, yung mamahalin, yung Nokia 88 something ba yon na nag-i-slide. Alam mo si Bishop, kumuha siya ng brochure, punta kami sa Singtel, kumuha siya ng brochure, binigay sa akin. Hello, Joey. Sabi ko, parang may tuliling to si Bishop. Papel lang. Pero ina-acto niya na. Nai-imagine niya, magkakaroon siya nito. Hello, Joey. Hello, Bishop. Guess what? 2 weeks later, nagkaroon siya. Ako, Nokia 3310 pa din. Uy, sabi niyo, power of imagination. So, if you fill your mind with garbage, yan ang i-imagine niya. If you fill your hearts with the Word of God, it will help you to imagine yourselves in the Word of God. Amen. Click. Kaya nga, ang payo sa atin, Romans 12, gustong ng Diyos baguhin ang buhay mo. Gusto ng Lord baguhin niya, i-transform niya ang sitwasyon mo. Saan siya nag-i-start? In the mind. Okay? Of course, that includes the heart. So let God transform you into a new person. Let God transform even your situation by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will experience how good, pleasing, and perfect His will is. Okay? Now, in conclusion ang prayer ko sa inyo, yung prayer ni Paul sa mga taga-Ephesus. Click. Now, here's the thing po, ang Diyos kasi minsan ginagawa natin magikero eh. Ibang pag may hiningi ka, gusto natin, parang ibaksak na lang na gano'n. Many times, hindi gano'n mag-work si Lord. Okay? God wants to put us in a system para pag lumakad tayo sa sistema na yon, hindi isang baksakan lang, kundi tuloy-tuloy. Because you operate in that system, in that spiritual laws. Si Pablo, bilang pastor, ang gusto niya ang member, laging may pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa, sumasagana, may kapangyarihan. Pero hindi niya yan nakukuha na, pag inanuin kita ng oil, you have all the riches, the wealth, the power. No, you must learn to operate in the system to sustain it. Through prayer, maaring na-deposit yung seed, okay? Actually, it's there ina-activate lang, but to sustain it, you must operate in the system. Kaya ang prayer ni Paul, tingnan nyo, ang prayer ko, hindi kayo magkaroon. Ang prayer ko, makita nyo. Ano meron na kayo? That God will open what? Sa ibang translation, the eyes of your heart. Okay? Sige, tuloy-tuloy natin. Be enlightened in order that you may know, experience, number 1 is hope, second is riches, and third is power to those who are already operating daw sa atin who believe. Hindi magkaroon ka ng power, you have the power. Hindi magkaroon ka ng hope, you have the hope. Hindi ka magkaroon ng kayamanan, you have the riches. Kaya lang sa part 3 na to hindi mo lang nakikita ano meron ka. Kasi imagination mo, laging wala. Kaya ang prayer ni Paul, hindi magkaroon ka. Ang prayer ni Paul, makita mo. Amen. In other translation, yun, Passion Translation, I pray that the light of God's will illuminate the eyes of your imagination. Baka naman magpa-opera kayo. Dok, pakitingin nga, sabi ng pastor, may mata raw yung puso namin. Pakicheck nga kung may mata dyan. No, yung eyes of the heart dyan is imagination. Your faith can see. Your mind cannot understand, your natural eyes cannot see, but your faith, your eyes of imagination can see. Okay? Now, as I conclude, I want to click.
make us have a three confession. Pakilagay nga yung kamay natin sa puso. Sabi natin, I am, click. Click. Yan. Sabi natin, I am who God says I am. Regardless how you feel, regardless how people think of you, ang totoong ikaw, yung sinabi ng Diyos na ikaw. Okay? Kaya yung sinabi ng Lord kay Gideon, mighty warrior, iligtas mo ang iyong bayan. What? Ako, ang tribo namin ang pinakamaliit at sa pamilya ako ang pinakamahina. No, hindi nakapag-argumento yung anghel. Ang problema, iba yung nakikita ni Gideon sa sarili niya. So, ang ginagawa ng Lord, ginigising yung sino na siya. You are a mighty man of valor. So sabi natin, I am who God says I am. I have what God says I have. I can do what God says I can do. Yan ba imagination nyo? Interestingly ho, yan ho ang sinagot ng prayer ni Paul. Tingnan nyo, click. I am what God says or who says I am. Click. Anong sabi ni Paul? I pray that God will enlighten your imagination to see the hope. Alam niyo ba, you are not only given a hope. God made you prisoners of hope. Ulitin ko, hindi lang tayo binibigyan ng pag-asa, ginawa tayong mga bilanggo sa pag-asa. Kaya kung meron tunay na kalayaan, yung bilanggo ka ng pag-asa, yung kahit saan ka tumingin, may pag-asa. Wala kang makitang walang pag-asa. Hindi to. Parang no hope is not real. No hope is just, it's all lie. No such thing as no hope. If you're a Christian, you're a believer of Jesus Christ, you have hope. Amen? And faith is what makes that hope a substance. Faith is a substance of things you hope. Ba't pa nagkakaroon ng hope? May pinangako ang Diyos. Kunyari, sinabi ko, bibigyan ko kayo ng, kunyari lang to paglabas, bibigyan ko kayo ng 500 isa-isa. Aasa kayo ng 500 paglabas kasi may pinangako ako. Tama? Pero pag wala akong pinangako, paano kayo aasa na bibigyan kayo ng 100? So hope, promises of God is what creates hope. And faith makes it a reality. Okay? Kailan sa part 3 na yon, okay? So you see, I am who I am because God says so. Ano ako? Prisoner hope. Kaya sabi ni Paul, makita nyo to. Second, click. Sabi nga nun, I have what God says I have. Oh, di ba yun yung pangalawang prayer niya? I pray, click, that God will open the eyes of your heart that you may see the riches of the glorious inheritance in the saints. Meron na, hindi nyo lang nakikita. Kasi lagi natin imagine, wala. Kaya ang assignment nyo, kolektahin nyo kung anong needs nyo, kolektahin nyo ang promises ng God, i-meditate nyo hanggang makita nyo yung kayo at yun meron kayo. Kasi sinabi ng Diyos. Hindi opinion ng tao, kasi sinabi ng God. At pag kaya nyong imagine, that's your faith. Amen. Pangatlo, click, I can do what God says I can do. Anong pangatlong prayer ni Paul? I pray that you may see the power that is already working within. Gumaganawa na. Okay? May kapangyarihan na. Pero twofold ho yan. One is for ministerial anointing. Second is to overcome wickedness so we can walk in godliness. Okay? Bigyan tayo ng kapangyarihan makapamuhay ng may kabanalan. At kapangyarihan para gamitin, katagpuin, sugpuin ang mga pangailangan ng tao sa pangalan ng Panginoong Yesus in the power of the Holy Spirit. Okay. So, you see,
So tayong lahat ay tumayo as I conclude. Okay. I-meditate nyo na lang ho ito. Hawak ulit ang kamay sa puso. Hindi, sa dibdib. Baka naman dibdib. And sincerely, kausapin nyo yung sarili nyo. Tinuturuan ko lang kayo, pero kayo ang manampalataya at magdikta nito sa sarili nyo. Sabihin nyo, I am who God says I am. So, close our ears to people's opinion about us. At sa mga kabataan, kung may nasabi magulang nyo, okay, na nasaktan kayo, okay, inutil ka anak, mana ka sa ganito, wala kang pag-asa, hindi ka na nagbabago. Respect your parents, but don't receive those declarations. Hindi ikaw yon. Sabihin nyo, I am who God says I am. I have what God says I am. Amen, Lord. Hindi bank account, hindi wallet. Okay. Hindi sinabi ng Lord. Everything is already provided. Everything. And I can do. Sabi niyo, I can do what God says I can do. Kaya stop praying. Ako nagsasabi, stop praying, oh Lord, apart from you, I can do nothing. Oo, apart from the Lord. Kaya lang tinanggap niyo na siya eh. So you are no longer, not a moment that you are apart from God. Kaya wag niyong iisipin, wala pa si Lord sa inyo. Para ipag-pray niyo, oh Lord, pag wala ka, wala ako magagawa. Hindi na nga ikaw yun. Nasa iyo na nga si Lord. Anong pag-pray ko? Now I can do all things through Christ who gives me strength. Yung ka na eh. You have Christ. Kaya wala nang pakyut, oh Lord, apart from you. No, you're not that anymore. Sabihin nyo, I can do all things through Christ who gives me strength. Okay. Tayong lahat ay yumuko. Lord, salamat dahil it sounds too easy. Pero it's really hard kasi laging nag-argue yung intellect namin. Kaya nga, our warfare is not carnal but mighty to God, to the pulling down of stronghold. Ano yun? Putting every thought that exalt itself against the knowledge of God and put them in obedience to Jesus Christ. Ang totoong laban nasa isip. Marami kaming hinagpis, hirap ng kalooban. Mga pagluha sa gabi, hindi naman talaga nangyari pa dahil yung isip namin. Pinahirapan kami at yun nga ang lumikha ng aming sitwasyon. Sound too easy, Lord, but in reality, we struggle. Kaya naman, Lord, gusto mong baguhin kami, gusto mong baguhin ang aming sitwasyon, you start with our mind para ma-assert ng puso namin. Transform us by the renewing of our mind. Kaya Lord, ang prayer ko, number 1, ibalik mo yung passion namin for the Word of God. Walang totoong opinion kundi ang sinabi. Ibalik mo ang kalibangan sa amin sa iyong salita. Gaya na sinabi ni David, I take pleasure in your word. To the point, Lord, na we see ourselves, our situation, will align themselves according to your word. Lahat mag-a-adjust sa sinabi mo. Kasi nanampalataya ka. Lahat ng takot, kagulumihanan, alalahanin, pangamba, kawalan ng pag-asa, sinusuko namin ngayong umaga sa iyo.
Dahil ang totoo, Lord, ibinalanggo mo kami sa pag-asa. Lahat sa kayo tumingin, may pag-asa. You can even raise the dead. Kaya kung meron kami na nabigong pangarap, buhayin mo ulit ito at pasiglahin sa buhay namin. Kung meron kaming tampo sa'yo, bakit puro si ganito pinagpapala mo? Ang damot ng pagpapala sa amin, ang tumal ng pagpapala. Lord, bago ka namin questionin, we check our faith, we check our imagination. Do we really believe? Do we really see na gagawin mo yun? Na ang lumang pangako is overflowing with milk and honey. O puro higante nakikita namin sa buhay. Pero di ba't sinabi mo, Lord, kahit bundok, hindi namin kayang hukayin. Kailangan lang namin utusan na umalis sa aming kalagitnaan, itapon ang kanyang sarili sa dagat at hindi na mula namin ito makikita. Mangyayari nga ang aming sinabi. It's not the issue of the giant. It's the issue of our hearts. If we can believe. Makita namin, Lord, na mas malaki ka sa lahat. And pangatlo, Lord, kapangyarihan. Kung may pinanghihinaan, bumibigay ang aming pangangatawan, then, Lord, when we are weak, you are strong. And we will become strong as well. Kasi yung galing mo, yung lakas mo, ang ipamamalas mo sa aming buhay. So Lord, I pray as the apostle prayed, Lord, illuminate the eyes of our understanding, the eyes of our hearts, the eyes of our imagination, that we may see all these things, the hope, the riches, and the power, the incomparably great power that is already working within us who believe. In the name of Jesus. And if you really believe that, if you really believe that from your heart, as we say amen, kumamay tayo ng 5, sabihin mo, you have the hope, you have the riches, you have the power in Jesus' name. Sige, kahit 5. Sige, sabi natin, you are who God says you are. You can do what God says you can do, and you have what God says you have. Palakpakan natin si Lord.